Sa pagpapatuloy ng ating review ng Myst, Might Mayhem, makikita natin si Jong sa kanyang bagong tirahan. Tahimik na kumakain habang iniisip na himbalang buhay pa rin siya matapos ang lahat ng nangyari. At sa wakas, magkakaroon na rin siya ng pagkakataong matuto ng martial arts. Pero may problema. Bantay sarado siya ngayon ng alalay ni Escort Gam. Kaya hindi siya makalabas ng kwarto. Paglipat ng pahina, ipinakita naman si Go-chan na labis ang inis nang malaman niya ang ginawa ni Jeong, ang pagpatay sa totoong Mok Yungon. Dahil dito, tuluyan ang nasira ang kanilang plano. Ibinilin sa kanya ni Escort Gam na bantayan ng mabuti si Jeong at huwag na huwag itong hahayaang makakalabas ng silid habang wala siya. Doon natin nalaman na balak na pala nilang dispatsahin si Jong at lumipat ng panig sa ibang grupo. Binanggit naman ni Go-chan na dahil sa lason na pinainom nila kay Jong, siguradong susunod ito sa kanilang mga utos. Ngunit agad siyang itinama ni Escort Gam. Hindi raw ganong uri tao si Jong. Mapanganib siya, isang death row inmate at napakautak. Hindi raw dapat makipagsabuatan sa isang taong tulad niya. Hindi pa rin kumbinsido si Go-chan. Para sa kanya, walang espesyal kay Jong. Hindi ito marunong sa martial arts at nalason na rin. Ang hindi niya alam, nagpaplano na pala si Jong ng kanyang susunod na hakbang. Dahil sa talas ng pag-iisip ni Jong, agad niyang naunawaan ang tunay na plano ni na Escort Gam. Kaya mabilis siyang kumilos. Habang mahimbing ang tulog ni Go-chan, nagulat ito nang bigla niyang mabuksan ang pintuan ng kanyang silid. Nakita niyang palabas si Jong. Agad niya itong pinabalik sa kwarto. Sabay sabing, bumalik ka sa loob kung ayaw mong masaktan. Nakangiti namang sinabi ni Jong na sana ay manatiling lihim nila ang paglabas niya. Pero tumanggi si Go-chan. Iginiit na walang mabuting idudulot kung patuloy siyang magpapasaway. Hindi na lang umimik si Jeong. Sa sumunod na eksena, makikita si Jeong na ginagaya ang pagwasiwas ng kamay na ginawa sa kanya ni Escort Gam. Sinubukan niya ring isil ang pressure point ni Go-chan. Dito lubos na nagulat si Go-chan. Hindi siya makagalaw. Napatanong tuloy siya kung nagpapanggap lang ba si Jong na hindi marunong ng martial arts. Samantala, nagtataka rin si Jong dahil nakakagalaw pa rin ng bahagya si Go-chan kahit ginaya na niya ang teknik. Dahil dito, lalo pang naniwala si Go-chan sa sinabi ni Escort Gam. Lubhang mapanganib ang batang ito. Nabanggit ni Go-chan ang tungkol sa lason. Paalala na mamamatay si Jeong kung hindi niya ito neutralize regularly. Pero agad hinawakan ni Jong ang bibig ni Go-chan at pinatakan ng sarili niyang dugo. Lalong natakot si Go-chan. Baka malason din siya. Dito ipinaliwanag ni Jeong na bata pa lang siya ay napakarami ng lason ang nasubukan niya sa katawan. Kaya pati dugo niya ay isa ng lason. Hindi na siya tinatablan ng kahit anong uri ng lason at nagkukunwari lang siya na kailangan pa niya ng antidote. Napasabi na lang si Go-chan, isa siyang demonyo. Paglipat ng eksena, ipinakita ang Mok Sword Manor main hall. Dito nagpapagaling ang kasalukuyang Manor Master na si Mok Indan. Ginawa na ng mga manggagamot ang lahat ng kanilang makakaya, pero hindi pa rin siya gumagaling. Malungkot niyang sinabi na sana ay nakapili na siya ng successor bago pa siya nagkasakit. Dahil kapag namatay siya, siguradong dadanak ang dugo sa tunggalian ng 4 na magkakapatid na gustong maging master. Dumating ang unang asawa ng master, si Lady Seok, at kinamusta ang kanyang kalagayan. Ngunit aminado ang manggagamot, hindi niya alam ang lunas sa sakit. Nagpasya si Lady Seok na tumawag ng shaman kahit tumutol ang manggagamot. Sa huli, siya pa rin ang nasunod. Ipinag-utos niya na walang sino mang papapasukin sa main hall maliban sa shaman.
Bumalik tayo sa kwento ni Go-chan at Jong. Katatapos lamang ipaliwanag ni Go-chan ang lahat ng nalalaman niya. Sagot lang ni Jong, ganun ba? At dito nagpa siya si Jong na gusto niyang makita ng personal ang Manor Master. At dito nagtatapos ang Chapter 3 review ng Mist, Might Mayhem. Kung nagustuhan ninyo ang ating content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat.